So what happened was, nagkaroon kami ng utang na mahigit 30 million sa family. Actually, hindi kami makatulog. So parang 1 month yata kaming tulala. Kasi pwedeng makuha yung bahay namin. Yung Heavenly Desserts biglang nag-boom. Nag-expand kami hanggang sa lumaki ng lumaki. Nabayaran namin eventually yung mga utang. Ano po yung word of advice nyo? Hi mga Ningskis! Welcome back sa aking another episode of He Said, She Said interview. Ngayon naman I'm with Chef Jeng, the owner of Heavenly Desserts, co-owner of District 1 here in BGC, and yung ginagamit ko na skincare line, alam nyo, napakaganda nun, Essentials, ayan. So in 3 years, Heavenly Desserts has now 12 branches. Sobrang nakaka-intriga, Chef. Yes. Tell us something that people usually don't know about you. Well, actually, I'm a civil engineer by profession. Nag-start ako before with my husband doing construction business. But nung may mga part yan na nag-aral ako also being a makeup artist when we ventured into a photo studio for weddings and events. And then after that, marami pa akong inaral. Like, I also studied finance sa Ateneo, and yung pinakahuli nga, nag-aral ako ng pastry and baking for a year, which eventually, nung nagkaroon tayo ng pandemic, doon ko sinimulan yung baking ulit. Ang dami. Chef, kilala niyo po yung word na pagod? Hindi. Ay, hindi nag-exist sa vocabulary ko. Sa mga mga sinabi niya kanina, somehow nakarelate ako kahit papano kasi I also did makeup artistry before. Yes, oo. Tapos gawa ng candle, mga kung ano-ano. So, grabe yung ano nyo, chef, yung dedication nyo, tsaka yung pag-explore nyo talaga, no? Ang dami nyong pinasok. Sa panahon ngayon, kailangan marami kang alam gawin because, you know, ang hirap ng panahon di ba? And also, kung hindi okay ito, mag-try ka uli ng iba para marami kang pwedeng pasukan. Yes, puntahan. Oy, di ba, nakaka-inspire. That is the reason bakit ko siya idol. So, bukod sa napakagandang looks ni Chef Jeng, di ba? Girl, tignan nyo naman. So, dun sa mga skills niya and dun sa pagiging maabilidad niya, dun niya nakuha yung pagiging successful niya ngayon. Dahil nga, Lodi ko, si Chef, ilang taon ba talaga si Chef? I am 48, Wow. turning 49 this July. Mas bata pa si Chef kaysa sa akin. Hindi, actually Yeah. guys, the way she presents herself, sobrang sabi ko, gusto ko ganun din ako. Kaya naman, di ba, pinaghandaan ko talaga tong interview na to. And speaking of success, Chef, tell us where it all started. Well, actually, kami namang mag-asawa, talagang mas nagustuhan namin na magnegosyo. While siya ay pinalaki ng mga magulang niya na magtrabaho, or meron pa nga kaming before na naging usapan na mag-a-abroad. Kasi mas gusto niya magtrabaho abroad. Pero ako, mas yung puso ko nasa Pilipinas. Talagang nagkaroon kami ng business 2004 pa lang when we started yung franchise ng Kodak Philippines. But you know what happened to Kodak, di ba? Noong time na yon pa, wala na yung developing ng film. So, naging digital. Doon, yung digital na, parang nasayang yung investment namin. So, we had to close the business. And then, doon na pumasok yung Megapixel Studio, photo, video. Tumagal din siya ng around 10 to 15 years. But during the pandemic, we had to stop. Kasabay din nun, nag-construction business kami noong 2017. Before nun meron din, pero hindi siya tumagal. Pero ito talagang prime tecton, yung construction. Doon kami nag-focus mag-asawa. And of course, nung pandemic 2020, kailangan mag-close ng mga businesses. So habang nasa bahay, doon ko sinimulan yung pagbe-bake, paggawa ng videos nga lang ng YouTube. Tapos eventually may mga nag-start na mag-order, doon na nagsimula yun. Hanggang sa lumaki na siya ng lumaki. Grabe, no? Since 2004 po, talagang involved kayo parehas dun sa... Business talaga Sa kami. business. Kasi sa Chinese kasi usually, pag pinapalaki ka ng parents mo, they don't train you to be employees. Train ka nila how to build your own business. Kasi my dad would always tell me, hindi ka yayaman kung empleyado ka lang. You really have to put up your own business. But then again, you have to understand na ang negosyo is not for everyone. No? Kailangan dyan malakas ang loob mo, and you have really merong certain factor na marami ka dapat i-consider when you put up your own business. Mahirap talaga siya,
Kasi, isipin mo, if you are an employee, no, wala kang iisipin. Sweldo mo ng 15 at 30, pag nakuha mo yon, Papasok wala ka ka ng nang papasok sakit sa sa ulo, trabaho. di ba? Pero kami, pag sweldo na, kinakabahan na yung mga negosyante kasi papasweldo na naman tayo, kailangan mong isipin saan mo kukunin yon, magbabayad ka ng rent. Sobrang daming iniisip. So, kung hindi ka para sa business, wag mo rin pilitan kasi baka malugi ka lang din. So, sa dami po ng mga businesses na binanggit nyo kanina, ang pinakatumatak sa akin is yung construction business na kasi 10 years siya, no? Or more than 10 years. Nag-start kami ng construction, I think 2007 pa. Pero sinara namin yung business because it's a corporation. Meron kaming partners na hindi naging maganda yung turnout because yung mga kasama namin, they don't want to shell out money. Gusto lang nila, sali kami, pero ayaw namin magtrabaho, ayaw namin maglabas ng pera. Pwede ba yun? So, sinarado namin. And then, Ferdy bumalik sa work nung time na yon kasi may mga struggles din kami sa business eh. And then, eventually, nung 2017, yun na yun talagang yung Prime Tech na nag-start. Yung siya lang. Hindi po ba naka-heartbroken kayong mag-asawa tuwing may business na somehow nag-fail or parang you have to jump to another business? Okay, it happens. Of course, sinong bang gusto na magsarado yung isang negosyo? But then, you have to know when to stop. Yun yung isa sa mga natutunan ko sa business. Kung sa tingin mo, hindi mo na kayang isalba yung business, at pag nag-aabono ka, just to sustain the business, kailangan mo nang isipin na tumigil and move on. So, nung una, hindi namin matanggap yon. Kahit manulugo yung business, naglalabas kami ng pera para syempre naaawa kami sa mga tao namin, mga ganyan, paano na sila, wala na silang work. Pero paano din naman kayo? Kung halimbawa yung kinikita nyo sa isang, halimbawa sa employment, parang nangyayari nung pinagsasabay namin yung employment and business. So yung sinusweldo ni Ferdy, dinadala namin dun sa megapixels. So paano? Paano kami Abonado magsusurvive? na. Abonado na kami. So dumating yung time na sabi namin, sige, let's just stop and move on. Grabe din yung pinagdaanan niyo, chef. Yes. Okay, so meron akong insider. And this is also the reason why bakit idol na idol ko silang mag-asawa. Very inspiring sa amin din mag-asawa ni Jet, yung story nila. I heard na there was a year na na-estafa kayo ng worth 30 million. 30 million pesos yun, guys. Nung narinig ko, sabi ko, ha? Grabe. Actually, 2020 yon nung pandemic. 2020 lang, just Recently lang yon. That was the time na nag-start pa lang kami ng Heavenly Desserts. And yung construction naman is doing okay. But then again, ang problem sa construction, napakahirap maningil. Marami kaming pending collectibles. Tapos, dumagdag pa yung na-estafa kami ng isang tao na buong family namin nadali kami. So what happened was, nagkaroon kami ng utang na mahigit 30 million sa family. During that time, nung nalaman namin yung nangyari na yon, actually hindi kami makatulog. So parang 1 month yata kaming tulala ni Ferdy na hindi na kami makapag-isip anong gagawin natin, paano natin babayaran yun. Kasi pwedeng makuha yung bahay namin. Dahil nga nakasanla din yung bahay namin sa isang bangko na nagamit yung loan for that. So medyo kinakabahan kami kasi paano natin babayaran yun? Eh syempre pandemic, hindi rin naman natin alam kung tutuloy ba yung mga businesses, yung bago pa lang yung Heavenly Desserts, hindi rin naman namin alam kung kaya namin bayaran. But eventually, with God's help, I think talagang nakatulong yung prayers and of course yung hard work. Hindi kasi pwedeng humiga ka lang na sabihin mo, my God, anong gagawin ko? 30 million yung babayaran ko, di ba? Trabaho kami mag-asawa. Sabi ko sa kanya, Ferdy, I think we really have to work hard. Kaya natin to. Nagtulungan lang kami and prayers, of course. Sa ngayon, okay na. Si Sir Ferdy, lagi siyang present sa lahat. Oh, yes. Yung pinagdaanan nyo na na-estafa kayong 30 million, how did it strengthen your relationship to each other? Sino yung palaging nagpupush? May pinanghinaan ba ng loob? May almost bang nag-give up? No, I think wala naman sa vocabulary namin mag-asawa yung nag-give up. Parang ginawa nga namin positive yung nangyari sa amin na sabi ko, Ferdy, I think may paparating na malaking blessing because napakalaki ng kinuha sa atin. So, itong nangyari na to, kailangan lang tong, it's just a trial for us, no? Magagawa natin ng paraan. Nung time na yon, nagulat din kami na may mga pumasok din kaming mga ibang projects sa construction and then
yung Heavenly Desserts biglang nag-boom. So, unti-unti yon. Tapos, medyo, since aral ako sa finance, no, pinaikot ko yung money ko using banks, loan from banks. Alam ko paano ko siya lalaruin yung pera. Ininvest ko dito, nag-expand kami hanggang sa lumaki ng lumaki. Nabayaran namin eventually yung mga utang, of course. And then ngayon nga, may mga bago ding mga businesses na dumating. Grabe. Hanggang ngayon kinikilabutan ako every time naririnig ko yung 30 million. Ako, kumatok lang yung tagadala ng sobre ng Meralco sa amin, nanginginig na ako. Sila chef, 30 million. Kaya girl, wala tayong karapatang magsabi na hindi natin kaya. So, speaking of Heavenly Dessert Chef, grabe, in 3 years, 12 branches. Yes. Nakaka-proud. Actually, nung nag-start kami, bahay lang kami, di ba, sa Marikina. Hanggang ngayon nandun pa rin kami sa bahay, pero lalabas na kami sa bahay, magkakaroon na kami ng medyo matinong commissary, and magkakabahay na rin ako sa wakas. Kasi pag pumunta ka sa bahay, wala kaming parking. Yung parking namin, nandun yung mga freezers. Wala kaming dining kasi puro freezer, puro oven. Wala din kaming sala. So, ang meron lang sa bahay namin ay just yung kwarto lang namin. Chef, napaka-humble nyo, no? Grabe. Yung mga pinagdaanan nila, tapos ngayon 12 branches, pero tignan yung magsalita, ha? Proud siya na magkakabahay sila. Oh, Grabe. eventually, di ba? Kasi ang hirap nga Congratulations, Chef. mag-invite ng mga friends ng mga anak ko kasi ang gulo-gulo ng bahay natin, wag muna doon, di ba? Parang next time na lang. Pero natutuwa yung mga friends ng anak ko kasi ang bango daw sa bahay. Amoy cake, amoy breads. Pag pumunta sila, Hindi po ba mahirap pagsabay-sabayin yung mga ginagawa nyo? Meron kayong District 1, Heavenly Desserts, tapos yung construction, and meron pa silang skincare brand, mga products yan, di ba? tamang management lang ng time, no? Like ngayon, pag nag-uusap kami ng mga staff ko, sinasabi ko sa kanila, schedule nyo ako since 6 na araw tayo sa isang linggo. Siyempre muna sama yung linggo because it's family day. 2 days dito, 2 days dito, 2 days dito. So, kailangan mo lang ma-manage yung time mo, pero yun lang. Mahirap, pero yung naiisip ko, because maraming tao na umaasa sa amin, of course, yung mga employees namin, we really have to work hard. Kailangan mag-work lahat yun. Parang yun ang kailangan ko. Mag-crash course kay Chef Jeng ng time management. Yan yung kulang sa akin eh. Ako po kasi dami kong mga ideas. Pero pag i-execute ko na, natataranta na ako. Grabe. So, yun naman sa essentials, mga skincare products, lalo na ngayon, very exposed sa social media and sa digital marketing, lahat ng mga products, hindi mo na yan kailangan sadyain, kumbaga. Recommendations na lang ng mga tao. Yes. How were you able to introduce this brand? Siyempre, sa dami ng mga existing skincare ngayon. Oo. No? Actually, pa-launch pa lang kami ngayong May. And abangan nila kasi meron kaming lalabas na ads for essentials na ikagugulat ng iba. Kasi medyo maganda siya, tapos naka-funny, and sana magustuhan nila yon. Ngayon naman lahat, di ba? Social media na yung mga promotion actually. Hindi na nga masyado yung maglagay ka sa stores. Mas marami nang bumibili sa website, sa mga Lazada. And Kasi ako po bilang influencer pag nakita ng mga followers na ginagamit ko, I share my first-hand experience and yung thoughts ko about that, they will give it a try instead of yung usual nilang nakikita lang sa mga shelf na parang magdadalawang isip pa sila kung workable ba to or effective ba to. Talagang ngayon, kailangan mo nang kunin yung mga influencers to promote your products. Which is nakita namin sa Heavenly Desserts and also for District 1, nag-work siya for us. So I think mag-work din siya for the skincare. Siguro last question ko or parang bigyan mo naman kami ng pampagana dyan. Bilang sa dami ng ginagawa nyo at very successful lahat ng mga businesses nyo, especially the Heavenly Desserts in yung District 1 here in BGC. Ano po yung word of advice nyo, especially doon sa mga nag-i-start up pa lang? When you open up a business, hindi ka dapat mainipin. Ang negosyo, hindi yan itayo mo ngayon, bukas kumikita ka na. Kailangan mong tiyagain, lalo na if yung business mo is bago, kailangan ikaw mismo tumingin and mag-manage ng business mo. Kapag yan ay tumatakbo na, then you can, pwede mo nang ituro yan sa mga tao mo and sila na yung gagawa. Like, for Heavenly Desserts, mag-4 years na kami this May.
And I'm really lucky to have staffs no, na magagaling, na kaya ko nang iwanan sa kanila. Kaya nga ngayon, nakapag-focus na ako sa District 1 because ito naman yung parang bagong business namin. So, isa pang tip dyan, no, you have to be really positive on everything that you do. Kapag may mga problema, kahit yung mga staff ko and even kami, parang napapansin mo na apektuhan yung negosyo. So, kailangan positive, encourage your staff na mag-perform, bigyan mo sila ng pag magaling sila, no? Kailangan i-encourage mo sila lagi na hindi lang para sa atin yon, para sa kanila din yung ginagawa natin. And also, it's very important that when you have a business, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kasi pag gusto mo, you don't treat it as work. So parang nag-enjoy ka, at the same time, you earn money from it. So masaya lang. And also, kailangan din medyo, what do you call this, meron kang magandang relationship with the bank. Like kung ang sinasabi yan sa mga friends ko, kung gusto nyo magtayo ng business, minsan yung pera na akala mo enough, hindi enough yon. Kasi meron niyang period na hindi kumikita yung business mo. Kailangan meron kang standby loan sa mga bangko para kung kailangan mong, mag-invest ng mga funds, meron kang makukuhaan. And siguro, yung pinaka-importante din, no, kailangan din pagdasal. Very important yon. Hingi tayo ng tulong kay Lord na tayo ay ma-bless every day. And of course, to help people. No, kung merong mga nangangailangan siya ng tulong, tulungan lang din natin. Kahit nga minsan kinakapos ka, pero again, we have to understand na mas maraming tao na mas kailangan yung help. So, tulong lang din. Parang sabi ko nga kung ikaw, no, masyado kang parang, what do you call this, yung kamay mo nakasarado. Mahigpit ka, no? Okay, wala siyang lumalabas, pero wala rin pumapasok. Pag naman sobra naman din yung loose mo, no, parang lahat lumalabas din. Parang mahirap. Parang sakto ka lang dapat siguro. No? You give to others, meron din yung pumapasok. So ako, laging ganun yung parang paniniwala ko sa buhay. And 49 years old na ako, di ba? Parang wala naman ako nagiging problema na every time I ask for help sa kanya, no, pag meron kaming mga trials, nakikita ko naman agad or na nararamdaman ko yung answer sa mga prayers ko. So, kung gaano kasarap lahat ng success na pinagdaanan ni Chef Jeng, ganun din kasarap yung mga desserts niya sa Heavenly Desserts. So, saan nga po available itong mga desserts na to for sure? Naiintriga na sila kung ano bang meron sa Heavenly Desserts. Yes. Actually, meron po kaming 12 branches. We have our main branch in Marikina. May Las Piñas po kami, which is, lang siya, it's like a hub lang po. So, you can order through GrabFood, Foodpanda, and through our website. We have one also sa Biak na Bato, Quezon City. Meron po kami sa Makati at The Columns. Meron din po kami sa One Park Drive, BGC. Ayala 30th, Ortigas. We have Grab Kitchen, Commonwealth, and Bacoor. Pero yung Bacoor po, ililipat po namin sa Parañaque by July. And meron din po kami sa Shell, sa Pasay, Shell Residences in Pasay, SM Muntinlupa, and yung pong Binondo, Lucky Chinatown Mall. And by May, or maybe June, hindi ko pa sure kung kailan kami makakalipat, magkakaroon po kami ng first na, parang cafe sa Marikina. Doon din yung aming commissary, and then pwede na pong mag-walk-in and mag-dine-in ng mga guests. So, abangan po ninyo yan. Wow. But if you are really eager to try it agad-agad, and if around the area lang kayo, meron sila dito sa District 1 sa BGC. Yes. They have a cafe downstairs where you can enjoy. Ang District 1 chef, anong schedule? Open po kami every day from Mondays to Sundays. Pero on weekends po, mas matagal yung ating operating hours from 7 a.m. until 2 a.m. So kapag weekends, may mga special artists po kami nagpa-perform. Siyempre sila Jet Uvra and Sound Ministry po, Friday and Saturday. And then po kapag weekdays naman po, meron din kaming mga acoustic na nagpa-play
From 7 a.m. until 12 midnight naman yan. And breakfast, lunch, meron po tayo dyan kompletong-kompleto. Hindi lang kasi bar ang District 1. Ang parang nai-notion nila is bar ang District 1. Pero hindi po. Napakasarap po ng food namin dito. I-try nyo po. Sarap ng food nila. So, syempre, ang aabangan natin yung essentials for our skin. Para maging kasing ganda tayo ni Chef, di ba? Yes, glowing. malapit na po tayong mag-launch by May 4. So, yung mga gustong maging distributors, pwede rin po kayong mag-apply as distributor of essentials. And yun po, abangan po natin, malapit na yan. Ay, thank you so much, Chef. Thank you very much, sa Miss. pagpapaunlak sa interview. And sana yung mga followers dyan na-inspire ni Chef Jeng, yung mga buhay natin na maging positive tayo. And Yes, yun and nga, do not give up. go lang ng go. Oo, isipin natin lahat yan ay kayang gawa ng paraan. Basta tayo ay magiging positive at magtatrabaho. Yan. Congratulations, Chef. Maraming salamat. Okay guys, thank you so much for watching. Sobrang na-overwhelm ako. Nakalimutan ko lang mag-outro. Ayan, don't forget to follow me here on my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok. And abangan nyo yung mga susunod pa nating episodes dito sa He Said, She Said. Bye!